you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. We worship you. We adore you. We glorify your name, O God. Salamat, O Diyos, sa opportunity na ikaw ay aming masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, hayaan niyo po na ngayong araw na ito, makasama namin ang presensya mo. Lord, hayaan niyo po, O God, ang aming pong mga puso't isipan ay makatuon, Lord God, sa iyo pong mga salita. Ngayong oras na ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. At hayaan niyo po kami inyong linisin ng inyong banal na dugo. Lord, we admit, kailangan namin ng inyong grasya, ang inyong biyaya, Panginoon. Salamat, O Diyos, tinatanggap namin at isinusuot ang baluti ng katwiran ngayong oras na ito. Lord God, we honor you today. Hayaan niyo po, Panginoon, that we will not only be informed, but we will be transformed by your word. Excited kami, Panginoong, manalamin sa iyong salita. Excited kaming tumanggap, O Diyos, ng hindi lamang pagpapala, kahit pagpapalo, Panginoon, we are willing to receive in order for us to be more matured in our spiritual lives. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, umaasa kaming dadaloy ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pag-ibig. Lord, maraming answered prayers today. Maraming makakatanggap ng mga bagong bagay galing sa inyo. And Lord, hindi kami lalabas sa lugar na itong empty-handed. We will come out of this place na punong-puno. Pinagpala mo, Panginoon. And of course, Lord God, dadaloy ang pabor sa amin, O Diyos, na nagmumula sa inyong trono. We honor you and we bless you as we also declare blessings and favor sa lahat ng JA1 online church natin and even ang ating mga satellite churches all throughout the globe. We honor you and we bless you. Protect our beloved Apostle Bishop Art and Reverend Lynn wherever they go and kung saan mang ministeryo niyo po sila dalhin, Panginoon. Salamat sa protection, sa provision, and sa power na meron po sa kanila. Salamat muli, O Diyos. To you all the glory and praises. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Balakpakan nga po natin si Jesus. Ideklara din po natin ang ating kultura bilang JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Thank you, Lord. Sabihin mga sa katabi mo, partner, buti na lamang katabi kita ngayon. Kaya masaya ako. Tama ba? Nangitian nyo na po ba yung katabi ninyo? O baka nananawa na kayong laging yan ang inyong katabi? Thank you, Lord. Ating pong minamahal na Apostle Bishop Art Gonzalez at ang ating pong Mami Revlin ay ngayon po'y nasa Amsterdam, the Netherlands, para po mag-conduct ng conferences doon at i-celebrate ang atin pong anniversary sa mga lugar na yon. At I think they will go to 3 or 2 more countries sa Europa until they come back po muli dito ng ligtas at payapa. Isama lagi po natin sila sa ating mga panalangin at kailangan po nila iyan. Praise God. Are we excited today? Ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito is something that we need to discuss. Siguro po 5 or 10 years ago, ang salitang ito ay parang isang tabu. Ano yung tabu, Pastor? Hindi ito yung panligong tabu, ha? Ibig sabihin, ito hindi dapat binabanggit. Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, kailangan po natin itong marinig at matanggap
upang nang sa gayon, we are able to overcome this spirit. Ang title po ng ating pag-uusapan is Attack Your Anxiety. Marami ho sa atin, we are undergoing, or yung iba, ay dumadaan sa mga anxiety attacks. Ano ho ba ang mga signs na ang tao ay suffering from anxiety? Ito po isang mental health issue na nararanasan ho ng karamihan ngayon, all ages. Naririnig ko pa nga kahit mga 10 years old below, alam na yung salitang yon at sinasabing sila ay mayroong anxiety disorder. So ano ho ba ang signs na ang tao ay nagsasuffer dito? Una, nagkakaroon po siya ng mga heart palpitations. Masyadong bumibilis ang tibok ng puso. Dati, makatabi mo lang ang crush mo, bumibilis ang tibok ng puso mo. Pero iba ito. Ito ay isang klase ng palpitation na dala ng sobrang pag-aalala. Pangalawa, nagkakaroon ng sleep disturbances. Sino ho dito yung nakakatulog ng bahimbing paggabi? Taas ang kamay. Kakaunti. Kaya pala ganyan ang mga mata nyo. Sino ho dito yung nahihirapang matulog pag sa gabi? Parang yun uli ang tumaas ang kamay. Sino dito hindi natulog? Nagkakaroon ho ng sleep disturbances. Kadalasan po, 2 to 3 hours a day normally ang kanila pong tulog. Which is, ang kailangan natin is 6 to 8 hours a day. Pangatlo, nagkakaroon po ng digestive issues. Problema sa kanila pong digestion. Pangapat, nagkakaroon po ng trembling or shaking. Pagkakataon, bigla kang nanginginig kapag may sitwasyon na hindi ayon sa iyong kagustuhan, something to worry about, you are trembling or shaking. Hindi mo maintindihan. That is involuntary. Ang tawag doon ay hindi mo siya sinasadya. Bigla na lang. Next is excessive worry. Sobrang pag-aalala. Kapag po ikaw ay may isipin, sunod po dyan, worry na. Next level po ng worry, excessive worry, is called anxiety. Sobrang pag-aalala. Sino ho dito yung pumunta rito ngayon, ay may mga alalahanin siya. Kapatid, kailangan mong ibaba lahat yan sa paanan ng Diyos kasi hindi maganda ang susunod na step niya pag hindi natin na-overcome. Sunod, irritability. Tayo ho ay madaling mairita. Yung pagising mo pa lang sa umaga, papunta ka ng church, pero bakit naiirita ka? Hindi mo maintindihan. And the last one is, mayroon kang difficulty in concentration. You have difficulty concentrating on something. Lack of focus. Ang dali mong madistract. So these are just some of the signs na may anxiety daw po ang isang tao. Anxiety is excessive worrying. Sobrang pag-aalala. Pero gusto natin sa biyaya ng Diyos, whatever situation you are in, ayaw po natin na maranasan natin anxiety. Ang gusto po nating maranasan ay freedom. Ang gusto nating maranasan, hindi yung lagi kang kakaba-kaba, lagi kang takot, nag-aalala. Ang gusto natin, lumaya tayo sa bagay na iyan at palalayain tayo ng Diyos ngayong umagang ito. Amen ba? But remember this, healing cannot be rushed, but urgency is required. Ano ibig sabihin, Pastor? Ang paggaling po, hindi po ito minamadali. Paggaling sa anxiety, hindi po minamadali ito na overnight it could be done. Pero kailangan may urgency ka. What is that urgency? Urgency to step forward. Na sasabihin mo, gusto ko na pong gumaling. The urgency that you will say to yourself, I am suffering from this situation. Lord, walang ibang makakatulong sa akin kundi kayo. At kagaya ng isang gumagaling na sugat, ang anxiety disorder po, ito po ay may season of recovery. Parang ang sugat natin, hindi naman agad yun magaling. Kapag ako po yung nagbabasketball at kapag po na-sprain po ang paa, maaaring nawala na yung pamamaga, magaling na po yung itsura ng paa, pero hindi ka pa makakabalik sa iyong normal routine o normal basketball playing dahil may recovery period.
Sa bawat sakit karamdaman, may healing stage at may recovery stage. Kaya i-check mo kayo ng iyong sarili. Are you already at the healing stage? Are you already at the recovery stage? Pero isa lang po ang sigurado, there should be a sense of urgency for you na sasabihin mo, Lord, ayaw ko na nito. Please, ayaw ko na po nito. Gusto ko na pong ma-overcome ito. Kailan mo pa ito haharapin? Kapag lugmok na? Ang apoy po ay pinapatay kapag mahina pa lang ito. Dahil kapag malaki na ito, minsan yung ginagamit mo na pamatay ng maliit na apoy, siya na ang nakakapagpalaki nito. Minsan yung mga dati mong ginagamit para umayos ang iyong sitwasyon, okay noong maliit pa, pero nung lumaki na ang sitwasyon mo, hindi na ito effective para sa iyo. Kaya po there should be a sense of urgency para sa isa't isa sa atin in terms of anxiety. First thing that we have to remember in terms of being anxious is that your life is God's responsibility. Sabihin nga po natin, basahin nga po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Ang buhay mo pala ay responsibilidad ng Diyos. Hindi ho, pastor, buhay ko to responsibilidad ko ito. Doon ka nagkakamali. Mali na agad ang statement mo. Dahil hindi mo pwedeng sabihin, buhay ko ito. Dahil sa simula pa lamang, ang buhay na meron ka ay hiram. Hiram yan at galing yan sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, buhay ko to. Huwag niyo akong pakialaman, buhay ko to. No, hindi pwede. Kasi hindi mo buhay yan. Yan ay hiningan ng Diyos, the breath of life, na hiningahan ng isang alabok, hinugis, at naibigay sa iyo, the breath of life. Kaya yan, buhay mo ay buhay na bigay sa iyo ng Diyos, hiram mo lang yan. Luke chapter 12, verse 22. And he said to his disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. Verse 23, for life is more than food, and the body more than clothing. Again, hiram lang ang buhay natin. Ngayon, kung ikaw ay pinahiram ng buhay, sino ang mag-aalala sa buhay na meron ka? Walang iba kundi yung nagpahiram sa iyo. At ano daw po yung mga alalahanin na iyo ng buhay? Ito, nagbigay lang po ang Biblia ng 2 bagay na kapag wala ka nito, mag-alala ka na. 2 lang. Ano daw? 2 bagay na kapag wala ka nito, pwede ka nang mag-alala. Ano yung una? Una ay pagkain. Kapag wala ka na daw makain, pwede ka nang mag-alala. Sino dito ang meron bang pagkain sa bahay? Kakaunti na nga. Pero bakit ganyan ang inyong mga katawan? Sabi ninyo kayo wala na taas ang kamay na may pagkain pa sa rep. Yung may maluluto pang hotdog. Sa rep, meron? Sino ho dito ang wala nang maluluto sa bahay? Taas ang kamay. Palagay ko lahat ay merong pang maluluto at ang iba'y may kinain pa kaninang umaga. Ibig sabihin, wala kang karapatang mag-alala. Dahil ang sinabi lamang ay pagkain. Pag wala ka nito, pwede ka na mag-alala. So ngayon, bakit ka nag-aalala? Hindi mo naman pala dapat ipag-alala ang pinag-aalala mo. Pangalawa, ay damit, kasuotan. Kapag daw wala kang pagkain at wala ka na maisuot, mag-alala ka na. Binibigyan ka ng karapatang mag-alala. Allowed kang mag-alala kapag wala ka ng sinusuot. Taas ang kamay dito na yan na lamang ang damit mo. Yan yung inuulit-ulit mong isuot everyday. O kita nyo, iba-ibang pares ng inyong damit. Meron pang church, meron pang SM, meron pang jogging. Ay, sarmusari ng set ng damit ay pati sapatos. Tama ho ba? Ang tatak ng inyong mga damit, mga LV, Luisito Velasco.
Binili lamang pala dun sa may... Ay, kahit na, basta yan ay damit mo eh. Ngayon, kung meron ka bang damit na isusuot, again, wala kang karapatang maging anxious. Kung wala ka nung dalawa, sige, pwede. Mag-alala ka na. Kasi ibig sabihin, pinababayaan ka na ng Diyos mo. Pero hanggat may nasusuot ka pa, hanggat may nakakain ka pa, gusto kong sabihin sa iyo, may pinakamahirap i-provide ng Diyos yan. Pero yung ibang inaalala mo, easy lang kay Lord. Kaya hindi mo dapat ipag-alala yon. Kasi bahala ang Diyos mo doon. Everybody say, I am super blessed. Parang pag may nagpahiram sa iyo ng kotse, ano ba ang lifetime na need ng kotse? Gasolina at ano? Ibig sabihin, pagkain. At maintenance. Ibig sabihin, damit. Hindi ka lang pinahiram ng kotse, sabi pa sa iyo na nagpahiram, ako na ang sagot sa iyong gasolina, ako pa ang sagot sa iyong maintenance. Wala kang babayaran kahit magkano. Ngayon ang tanong, kung ikaw ang pinahiram ng sasakyan na yon, mag-aalala ka pa ba? Hindi na. Ang puproblemahin mo na lamang ay kung paano kang hindi ma-aksidente. Kung paano ikaw ay makakapag-drive ng maayos at may lakas ka. Pero hindi mo na iisipin ang gas, hindi mo na iisipin ang maintenance, napakalaking blessing na nun. Amen ba? Ganyan po ang Diyos na nagpahiram ng buhay mo. Pati pang gasolina ng buhay mo, pati pang maintenance ng buhay mo, provided na niya. Ang matindi nito, habang humihinga ka, kasama mo ang Diyos na nagpo-provide sa iyo at hindi ka pagkukulangin. Malimit ang nagiging anxiety natin ay hindi yung damit at hindi yung pagkain eh. Ang nagiging anxiety natin ay yung mga wants and luxuries ng buhay. Mga ungodly and untimely relationships. Mga self-inflicted wounds na hindi mo inihingi ng guidance kay Lord. Kaya nung naranasan mo na, saka ka na mo problema, nagkakaroon ng anxiety problems. Sagot na ni Lord ang pagkain mo at ang damit mo. Pero ibang usapan yung ticket mo sa panonood ng Blackpink concert o ng BTS concert. Ibang usapan yon. Hindi issue ang provision ni God. Ang issue ay ang iyong vision. Ang provision ni Lord nandyan na. Nasa iyo na lamang, kaso hindi mo tinitingnan yung mga bagay na nandyan. Ang tinitingnan mo yung mga bagay na wala. Hindi issue ang provision. The big issue is your vision. Hindi rin issue ang content ng kanyang mga pinahihiram sa iyo at regalo. Ang issue ay ang contentment mo. We are looking at many things na alam mo namang hindi mahalaga. Sino po dito ang may pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Praise God, dumadami-dami na. Hindi masamang mangarap, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi masamang mangarap. Ang masama ay kung ang pangarap mo ang sanhi ng anxiety mo. Pangarap mong makapag-abroad, pangarap mong matapos itong kursong ito, pangarap mong makapagtrabaho dito sa ganito. Kapag yung pangarap na iyan ang nagiging sanhi ng iyong anxiety, pues hindi yan pangarap. Yan ay isang bangungot. At hindi yan galing sa Diyos. Pastor, maganda naman po yung pangarap ko sa buhay. Oo nga, hindi issue ang content. Ang issue ay yung iyong isip na masyado kang nadadala ng iyong pangarap. Nakakalimutan mo na i-treasure ang mas mahalagang mga bagay. Anong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? Pero basahin natin ito sa the Passion Translation. Here's what Yahweh says to you. Ito daw po, pakinggan ninyo ang sabi sa inyo ni Yahweh. Kausap kayo ni Yahweh, ito ang sabi sa inyo. I know all about the marvelous destiny I have in store for you. A future planned out in detail. Isang napakagandang
destiny na nakaplano na. Detalyado. My intention is not to harm you. Sabi ni Yahweh, ang intention ko hindi kayo saktan o pahirapan, but to surround you with peace and prosperity and to give you a beautiful future, glistening with hope. Ang gusto pala ni Yahweh, ng Diyos para sa atin, is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity. Saan mo nakukuha yung peace and prosperity na yon na sinasabi ng Biblia? Kasi daw sabi ni Yahweh, there is a marvelous destiny na nakalaan para sa iyo. Kung ang pangarap mo ay kaganito, ang tingin mo, ang taas-taas na ng pangarap mo, gusto kong sabihin sa iyo, ang pangarap ng Diyos para sa iyo, higit pa sa doble, higit pa sa 5, higit pa sa 10 patong, ang taas ng pangarap ng Diyos for you. At ang pangarap na yun ay hindi nakabase sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa mga nararating mong accomplishments dito sa mundo. Ang pangarap lamang ng Diyos sa iyo is that He will surround you with peace and prosperity. Kalaban ng anxiety, ang peace and prosperity. Amen ba? Kaya kung sa tingin mo, you are being anxious, i-check mo muna, ito ba ay pagkain? Basic need ba ito? Ito ba ay damit? Kung meron pa ako nito at napoprovide yun ni Lord sa akin, hindi ko kinakailangang mag-alala. Luke chapter 12 verse 24. Tuloy natin yung Luke chapter 12. Consider the ravens. They neither sow nor reap. They have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Yung uwak nga daw po, hindi naman nagtatanim, hindi rin umaani. Samantalang tayo, nagtatanim at umaani. They have neither storehouse nor barn. Wala nga daw po silang pinagtataguan ng kanilang pagkain. Pero sila'y pinapakain ng Diyos. Noon po kami galing sa Australia, pagkakadaming uwak doon. At ang uwak po doon ay, yung, hindi siya yung parang mas mababait ang uwak doon. Baka na born again ang mga yun. Parang silang mas mababait O hindi lang ako masyado. Pero ang kita ko sa kanila, parang mas malalaki kaysa sa dito. Healthy. Okay? Hindi siguro nangangain ng dilata ang mga yun doon. Ano ibig sabihin? Kung yun ngang uwak, pagkakaganda, creation ng Diyos, hindi na pinapabayaan, how much more ikaw? Ay higit ka kaysa maraming uwak. Hindi ka pwedeng ikumpara sa isang uwak, 5 uwak. No, there is no comparison between you at sa isang uwak. Ay kung yun nga daw uwak ay wala namang taguan ng pagkain, ay nananagana, how much more ikaw? Because the greater the value, the greater the care. Ang isang second-hand na kotse ay mas mababa ang pag-aalaga mo kaysa sa iyong brand new na kotse. Because the brand new car has the greater value. Ang sapatos mo na tig 1,200 na binili mo sa Shein, ay iyong inaalagaan, tama lang. Yan yung mga sa Batangas ay ang tawag ay pangharabas. Pero kapag kay bumili ng Luisito Velasco na sapatos, Louis Vuitton, na higit sa 100,000 yata ang presyo, ay tunay na yun, iba ka tuwing umagay sinisilip-silip mo kayo nagabuka na. Or baka iniaabay mo pa sa pagtabi. Sabi mo sa iyong isaway, doon ka na sa babat, katabi ko aring aking sapato. Bakit? Ay sa taas ng iyong value doon, pagtaas din ng iyong pag-aalaga. Ganyan ang Diyos. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay napakataas na value ng kanyang creation, kaya napakataas din ng level ng pag-aalaga sa iyo ni Lord. Ngayon, magiging anxious ka ba? Ngayong alam mong ang nag-aalaga sa iyo ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Na hindi ka pinababayaan at pinagkukulang. Amen ba?
The greater the value, the greater the care. Pag mahal mo, mahalaga sa'yo. At pag mahalaga sa'yo, inaalagaan mo. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya sagot ka ni Lord. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, sagot ka ni Lord. Anong inaalala mo ngayon? Kung makakapasa ka sa board exam mo, sagot ka ni Lord. Anong inaalala mo? Kung makakagraduate ka, sagot ka ni Lord. Hindi yan kasama sa ipag-aalala mo. Ang sabi ni Lord, pagkain mo lamang at damit ang iyong ipag-aalala. Kung wala ka nun, mag-alala ka. Pero hanggat meron ka nun, wala kang karapatang mag-alala dahil sagot ka ni Lord. Amen? Pangalawa, your longevity is on God's sovereignty. Ano yung longevity, Pastor? Ang haba ng iyong buhay ay depende sa soberenya ng Diyos. Depende sa desisyon ng Diyos. Ang haba ng iyong buhay ay hindi nakadepende sa iyo, depende sa Diyos. Hiram nga yan eh. Luke chapter 12 verse 25. And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Sino daw dito ang sa kanyang sobrang pag-aalala ay nakapagdagdag ng kahit isang oras sa kanyang buhay? Meron ho ba? Meron po akong nakita sa mga funeral services at sa mga napupuntahan ko pong mga burol. Pag po ang pumanaw ay medyo may edad na, mga 80 or 90 plus, ang mga tao po sa paligid hindi masyadong malungkot. Nagtatawanan pa nga. Pag tinanong mo sila, si Lola ay she lived a full life. Natapos niya ng maayos ang kanyang takbuhin sa buhay. Pero kapag ang pumanaw ay medyo bata pa, below 40, 30 years old, sobrang lungkot ng mga tao sa paligid. At sinasabi, sayang ang buhay niya. Sa isip-isip ko naman, hindi gasayang din ang buhay ng 80 years old na nawala. Ay meron pa siyang 40 years eh. Hindi niya man lang nakitang graduate ang kanyang mga anak. Napakalusog naman yan tsaka napakabait. Parang ang Diyos ay unfair sa kanila. Kabata pa'y nawala na, parang unfair ang Diyos. Magtampo tayo sa Diyos dahil hindi dapat nawala yung ganyang kabata. Kapatid, hindi ikaw ang may-ari ng buhay. Nowadays, before, nung una, alam natin that God created man according to His image. Tama? Pero alam nyo sa panahon ngayon, ang mga tao ganito. Nowadays, man is creating God according to His own image. Baligtad na. Ang tao na ang gumagawa ng kanyang image ng Diyos according sa kanyang pakiramdam. Na kapag sa tingin niya ay unfair ang Diyos, therefore unfair si Lord. Pwede ko siyang layuan kasi unfair ang Diyos. Why? Because nabaligtad na. People are creating God. Minsan sa buhay natin, dumating tayo sa point na kinwestiyon mo ang greatness ni Lord, ang faithfulness ni Lord. Dahil sa mga nangyaring sitwasyon. Remember this, that anxiety is a thief. Isang magnanakaw ang sobrang pag-alala. Ano ka sa Tagalog ang anxiety? Pagkabalisa. Sobrang pag-aalala. Ninanakaw nito ang oras ng tao nang hindi nito namamalayan. So if worrying adds nothing, verse 26, sabi dito. So if worrying adds nothing, but actually subtracts from your life. Binabawasan nito ang buhay mo. Ay why would you worry about God's care for you? Kung wala din ka palang napapala sa pag-worry na yan at pagiging balisa na yan, bakit ka pa magbabawas ng buhay mo? Kaya po, ang pinag-uusapan natin ay hindi na yung haba ng buhay. Kasi tatanungin mo rin yung tao, sa loob ba ng 60 years mo na existence sa mundong ito, ilan ang taon o buwan o araw na ikaw ay naging worried?
na ikaw ay naging balisa. Kasi, imaminus mo yon sa iyong buhay. Kung ikaw ay 20 years nang worried and anxious at ikaw ay 60 years old na, ibig sabihin, 40 years old ka pa lang. Ang nai-enjoy mo pa lang na tunay na buhay mo is 40 years. Kasi sinusubtract nito ang buhay. Kaya huwag kang magpapabawas. Kaya kapag tinanong mo, this person is, or she lived, or he lived a full life. Bakit? Kasi 90 years old na siya. No. Ang tanong dyan, ilan yung taon na siya hindi nag-alala? Yun lang ang counted sa full life. Pero yung panahon na ikay nag-aalala, bawas ang life mo. Kaya ang tanong ngayon, pipiliin mo bang pabawas ng pabawas ang buhay mo? Tumatanda ka nga, nagkakaedad ka nga, pero bawas naman, nababawasan. Nag-e-exist ka sa mundong ito, pero hindi ka na nabubuhay. Merong mga taong buhay, pero hindi nabubuhay. Buhay ka nga lang, pero wala kang buhay. Long life is a gift and a blessing. Wala pong tunay na deserving sa buhay. Lahat tayo narito, walang sino man sa ating deserving na huminga ngayong araw na ito. Wala. Wala. Because, real talk, longevity of life depends on your purpose, not on your age, or not even on your health. Ang tao po'y humahaba ang buhay, depende sa inilagay na purpose ng Diyos. Kasi siya nga daw po yung naglagay ng marvelous destiny sa'yo. Eh dahil sa mga maling desisyon natin, sa pag-aalala natin, yung marvelous destiny na yon nababawasan. Hindi tayo nakakapagbatuloy ng may lubos na kagalakan. Kaya ang tao hindi nagpapasalamat sa Diyos, hindi makasamba sa Diyos, kasi ang feeling ng tao, God owes us something. Ang feeling ng tao, kailangan may ibigay sa iyo ang Diyos kasi deserving mo yon. Ang Diyos po hindi nagagawa ng pabor. Lord, nagtatights ako sa iyo, kaya pagpapalain mo ako. Hindi ganon. Lord, ako po ay naglilingkod sa iyo, kaya iingatan niyo po ako. Hindi ganon. Hindi yan nakadepende sa gagawin mo. Kaya nga, ang buhay na meron kay pabor, hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka, pinahiram ka, at hanggang ngayon humihinga ka pa. Ibig sabihin, may purpose ka pa sa mundong ito. Kaya kapag ang tao ay wala na hong purpose, kapag ang tao ay, sabi nga, hindi naman walang purpose, kundi, ang tao ay, sabi ng Diyos ay, Utoy, parang ikaw ay nagkakalat na diyan kukunin na kita. Kapag hindi na nagagawa ang purpose sa mundong ito, ang Diyos, pinauuwi na sa langit. Pero kapag may purpose pa ang buhay mo, kahit pa anong dumating sa iyong sakit karamdaman, nangangahulugan lamang, kasama lamang yan sa mga gustong ipakita ng Diyos na milagro, kapangyarihan, darating ang time, gagaling ka dyan. Amen ba? So please, hindi ka, dahil ikaw ang pinakamaingat sa katawan, ikaw ang pinakamahaba ang buhay. Hindi nakadepende doon. Dahil may kilala nga po ako, 27 years old, napakaingat sa katawan, nagbibisikleta, healthy lifestyle, patay in the age of 27. Nag-collapse ng bigla-bigla. So ano ang gagawin mo? Lubos na pag-iingat sa katawan mo. Kaya mo lang gawin yun sa paraang alam mo? Sa paraang kaya mo? Of course, may wisdom kagaling kay Lord how to protect your body. Pero ang haba ng buhay mo, hindi depende sa pag-iingat ng katawan mo. Depende yan sa kalooban ng Diyos. Kung may purpose pa siya para sa'yo. Kaya siguraduhin mo na na-fulfill mo ang purpose mo. Amen ba? Dahil pag hindi mo na-fulfill ang purpose mo, delikado. Kaya pala ang sabi ng Psalm, chapter 90, verse 12,
Help us to remember that our days are numbered and help us to interpret our lives correctly. Nahingi ng tulong si David na laging maalala niya na ang kanyang araw ay bilang. Pansinin ninyo, hindi diyan sinabi that your years are numbered. Hindi diyan sinabi that your months are numbered. Ang binibilang pala sa iyo ay araw. Kaya pala kapag ikaw ay tayo nagtatanungan, ang dapat palang tanong, hindi ilang taon ka na, ilang araw ka na? Dahil ang binibilang pala ay days eh. Ang sagot mo naman ay 365,365. Yan na po ang aking edad ngayon. O kahirap, pagka ang usapan natin mga araw. Pero ito ang sabi ng Diyos kasi pag nag-isip ka ng next year na ako maglilingkod kay Lord, ay paano kung walang next year, ang binibilangan natin ay araw. Kaya pala sa totoong buhay, dapat ang batian natin ng happy birthday ay araw-araw. Batiin mo nga yung katabi mo, happy birthday. Bukas batiin mo uli yan ng happy birthday. Bakit? Dahil mapalad siya at siya'y buhay pa uli, kinabukasan. Ang tawag ho doon, you are knowing that your days are numbered. Sabi mo nga sa katabi mo, bilang na pala ang araw mo. Hindi in a bad way. Kundi mula nung ipinanganak ka sa mundong ito, bilang ng araw mo. Amen? Dapat ang thinking mo pala, dahil hindi ko alam kung bukas ako'y buhay pa. Kaya ngayong araw na ito, ibibigay ko na ang the best ko na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi ko pwedeng ipangako ang bukas. Hindi mo pwedeng asahan ang bukas o makalawa. Dahil hindi mo alam kung may darating pang ganun. Kaya sabi doon, nai-interpret mo ng ayos ang buhay mo kapag alam mong marunong kang mabuhay sa ngayon. Ano bang ginagawa ng anxiety? Iniisip mo yung wala pa. Hindi pa dumadating sa'yo, ikaw iisip na ng isip. Next month pa yung board exam mo, isip ka na ng isip. Kaya sabihin mo, ang laki po ng aking anxiety ngayon. Hindi po ako mapakali sa aking board exam. Kailan gayan? Next month, ibig sabihin, isang buwan ka pang magiging ganyan. Ninanakaw nito ang araw mo. Sa halip na ikaw ay, ibig sabihin, huwag mong pakaisipin na ikaw ay merong pagdadaan ng board exam sa next month. Ang isipin mo, ikaw ay narito, nag-aaral ka, at ibinigay na sa'yo ng Diyos yung board exam mo. Iyo na yon. Ang gagawin mo na lamang, gawin ang iyong kayang gawin. Mag-aral at magtiwala sa kanyang karunungan sa iyo. And the rest shall follow. Kaya kung sino pa yung isip ng isip, siya pa yung worried na worried, hindi niya nakukuha yung kanyang goal. Kaya ang susi para hindi mo ma-miss yung destiny mo, alisin mo na yung anxiety na yan. Ipatanggal mo sa Diyos kasi si Holy Spirit lang ang may kakayanang tanggalin yan sa puso't isip mo. Amen? May kausap pa ba ako? Ang buhay mo'y hiram, hindi hingi. Kung ikaw ba'y nanghihiram, nagagalit ka kapag binawi sa iyo ang pinahiram? Yes or no? Ay, hiniram mo nga lamang, ba't ka magagalit pag binawi? Kailangan bang ipagpaalam sa iyo pag babawiin? Bigla na lang siyang dadating sa pintuan, akin na ang aking kotse. Masasabi mo bang, ba't mo kinukuha? Ikaw ang nagpapagasolina nito. Ikaw din ang nagme-maintenance nito. Ba't mo kinukuha sa akin? Ganyan tayo minsan sa Diyos. Pag may mga bagay na nawala sa iyo, Lord, ba't mo na kinuha? Binigay mo din, tas kukunin mo din. Ba sabi ni Lord, magaling at napapunta pa sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, pag may binawi si Lord, okay lang yun.
Kasi hiram mo lang yun. Amen ba? Sasabihin mo ba nga sa kanya, ay siya, salamat ha, ako'y pinahiram mo. Nagamit ko yan ng ilang araw. Kaya ikaw ay magiging mapagpasalamat sa araw-araw na ikay nagigising. Na nakikita mo yung iyong asawa sa iyong tabi na humihinga pa. Kahit medyo may amoy. Cherish the moments na nakakarga mo ang iyong mga anak. Dahil darating ang time, kahit gusto mong kargahin, hindi na magpabuhat. Kahit gusto mong isama, nung maliliit, Mami, sama ako, sama, Mami, sama. Ikaw naman, dali-dali kang nagtatago ka pa kung saan ka pa susuot ng mga likod bahay para lamang ikay makatakas sa iyong maliliit na anak. Sama mo, sama. Kaya sumamad ko na may kalikot-likot mo naman. Ay noong siya na ngayon na nagyayakag, medyo umidad na mga anak, ayaw na siyang samahan. Nawala na. Kaya i-cherish mo yung moments na sila'y nakakasama mo. Nahihila mo ba kung saan? Nakakarga mo ba? Kasi darating ang time, magkakaroon sila ng kanilang buhay, hindi mo na mahigit kahit anong gawin mo, kahit anong suhol mo, hindi mo na maisama. Tama ho ba? Job chapter 1 verse 21. I was born with nothing and I will die with nothing. The Lord gave and now He has taken away. May His name be praised. Wala kang dinala dito, wala ka ring dadalhin paalis. Verse 27 ng Luke chapter 12, ituloy natin. Think about the lilies. They grow and become beautiful, not because they work hard or strive to clothe themselves. Tanyo ha? Yet not even Solomon, wearing his kingly garments of splendor, could be compared to a field of lilies. Nakakita na kayo ng lily? Ano ga ang purpose ng lily? Alam niyo bang ang lily ay walang kapurpose-purpose? Hindi siya pwedeng pagkain ng tao. Wala din siyang medicinal value. Anong purpose ng lily? Ay di pagandahin lang ang paligid. Para yung katabi mo, ang ambag lang niyan ay magpaganda. Meron ka kayong kilalang gayong katropa, pagka bigaya na ng ambag, nawawala. At sasabihin ni, aba, ang ambag ko ako'y maganda. Ganda na lang ang ambag ko sa inyo. Yung isa naman, ang sasabihin niya, ang ambag ko na may kwento. Kayo na ang bahala dyan sa... May kilala ka kayong gayo na parang laging walang ambag. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo ang... Alam nyo ga ang lili, kagaling ng Diyos, ikinumpara sa isang lili na walang medicinal value, walang food value, kundi nandyan lang. Eh ano po ang comparison? Ginagawa nga beautiful ni Lord yan. Kahit wala ka bang nagagawang purpose para sa Diyos, pinapagpala ka niya. Wala ka bang nadadala ni isang kaluluwa, pero hanggang ngayon, ang lusog-lusog mo pa rin. Ay hindi daw pwedeng ikumpara ang si Solomon, ang pinakamayaman na nag-exist sa mundong ito, ay hindi pwedeng ikumpara sa kahit anong lili. Mas mataas ang glory o ang beauty at majesty ng isang lili kumpara kay Solomon sa kanyang mga suot. Ay ngayon, sino ang mas mataas, mas valuable? Ang lili o ikaw? Verse 28. If this is how God clothes the grass which is in the field today and tomorrow is thrown in the furnace, how much more will He clothe you, you of little faith? Kung ang mga damo nga daw, nung unang panahon, wala pa ho doong mga, pag nagpapainit sila ng furnace, hindi ho sila pumipihit ng mga gasol, walang ganon. Para lumakas po ang apoy o ang init, yung mga green na mga grass. Green na green ngayon, mamaya ihahagis doon sa furnace. Dinadamitan ng pagkaganda-ganda ngayon, maya-maya pala ihahagis lamang sa furnace. Anong ibig sabihin? God takes care of the length of your life, but we have to take care of the depth
of our lives. Ang Diyos na ang bahala sa haba ng buhay mo. Huwag mo nang sabihin, Lord, gusto ko bang humaba ang buhay ko? Ang hingin mo sa Diyos, Lord, tulungan niyo pong magkaroon ng meaning, magkaroon ng purpose, at magkaroon ng lalim ang aking buhay habang ako'y nabubuhay. Dahil ikaw ang magbibigay noon. Kung gusto mong mabuhay na laging may anxiety, pinabababaw mo lamang ang buhay mo. Pero kung gusto mong ikaw ay isang taong may depth, may lalim ang iyong buhay, remove the anxiety. God is going to take care of the length of your life. But we take care of the depth. Amen ba? Ano ang panlaban sa anxiety na yan? Kung sa tingin mo, alam mo na hindi mo kailangan mag-alala, pero meron pa rin pag-alala, ito ang anxiety antidote. Luke chapter 12, verse 31. Seek the kingdom of God above all else, and He will give you everything you need. Aba? Naandun pala yung verse na yon. Seek ye first the kingdom of God. Yan pala ay kailangan sa anxiety. Kailangan na panlaban sa anxiety. Kaya ang number 1 is to seek first. The first antidote of anxiety is to seek first. Luke chapter 12, verse 29 to 30. Do not seek what you are to eat. Huwag mo daw hanapin ang iyong kakainin. What you are to drink. Nor be worried. For all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them. Hindi ho kasalanan ng anxious thoughts. Kung merong mga thoughts na may anxious thoughts ang pumapasok sa isip mo, hindi kasalanan yon. Ang kasalanan ay kapag naging anxious ka. Nabalisa ka na, in-entertain mo yung mga thoughts na yon. So kapag ka may ganyang lingering thoughts sa mind mo, ang solusyon is to seek first the kingdom of God. Ang seek first na pala yan ay para sa anxiety. Hindi pala ito yung unahin mo si Lord at uunahin ka din ng Diyos. Hindi lang ganon. Yung seek first ay para mawala ang anxiety mo. Dahil nakadepende ang hinahanap mo sa magiging sitwasyon mo. Kung magiging anxious ka o magiging relax ka lang. For example, nakikita mong lumiliit ang laman ng account mo sa bangko. Anong mararamdaman mo? Magiging anxious ka? Kami ho, pag nakikita namin, ang account balance namin sa bangko, parang lumiliit na. Parang bumababa. Hindi ho kami, Lord, pangako mo, ito ang gagawin mo, Lord. Yes, kasama yon. Pero ang sinasabi namin, ang alam ko, meron kaming bank account sa langit. Anytime, pwede kaming mag-withdraw. Dahil hindi lang kami sakop ng bangko sa lupa. Ang tunay na aming ino-operate ay ang bangko sa langit. Kaya Lord, kita mo yon, bahala ka na. Pa-withdraw naman. Maya-maya, biglang may mako-close akong deal. Maya-maya may tatawag sa'yo, Pastor, ano po ang bank account ninyo? Bakit? May isesend po ako sa inyong ganitong halaga, ipinabibigay ni Lord. Sasabihin mo lang, Lord, hindi ako nag-aalala dito kahit malapit na sa zero balance ang aking bank account. Dahil alam ko, ang dami kong inilagay dyan sa langit. Mula nang ikikinilala ko bilang Panginoon tagapagligtas, nag-umpisa na ako magdeposito dyan sa bank account sa langit. Kaya Lord, pa-withdraw naman. Sabihin mo nga ngayon, Lord, pa-withdraw naman. Parang ayaw mo naman, laksan mo ng kaunti. Sabihin mo, Lord, pa-withdraw naman. Hallelujah, lahat ng nananampalataya, mayroong kang tinanggap ngayon. Kahit hindi kami nahingi, hindi naman namin sinasabi, Lord, pahingi naman at nauubos na eh. Alam ng Diyos na nababawasan na. Ang kailangan mo lang sabihin, Lord, ako'y walang pag-aalala. Kahit bumababa ang aking
hemoglobin. Kahit nanghihina ang aking pangangatawan, ako yung hindi nag-aalala sapagkat alam ko may mawi-withdraw ako sa langit na bagong katawan, na bagong puso, na bagong hita, na bagong isip. Meron din ako mawi-withdraw na bagong negosyo, bagong trabaho. Lahat po yan ay hindi limited sa iyo. Because you serve an unlimited and powerful God. Remember, mas masaya kami sa promise keeper kaysa sa promise. Maraming tao ang hinahanap, Lord, promises, promises. Nakakalimutan mo nang sabihin, Lord, kahit wala ang promise, basta nasa akin ka, you are the promise keeper. Mas mahalaga yon, hindi ako mag-aalala. Kasi ang promise natatapos, pero ang promise keeper hindi natatapos sa buhay ko. Sino dito ang alam niyang nasa kanya ang promise keeper? Kaya kung meron kang pinangahawakang promise, huwag mong ipag-alala kung kailan darating. Alam mong darating yon sapagkat ang promise keeper nasa sa iyo. Kaya wag mong hanapin yung promise. Ganon tayo eh. We seek first the promise. Seek first the promise keeper. And enjoy a rested and anxious-free life. Anxiety-free life. Wala pa yung promise, masaya ka na. Bakit? Bakit? Bakit kahit wala pa yung promise ay masaya ka na? Dahil kontento ka na at masaya ka na sa Panginoon. Awit chapter 37 verse 4. Napakaliwanag, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Hindi sinabi diyan, sa pangako ng Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Hindi yon. Ang sabi diyan, sa Panginoon mismo. Hanapin mo ang kaligayahan. Pag inuna mo ang Panginoon at naging masaya ka na sa Kanya, kahit wala pa ang pangako, kusang darating ang pangako sa iyo. Amen? Hindi ka pa nahingi, nadating na. Kaya po wag kang papadaya sa anxiety na yan. Ninanakawan ka niyan. What is the root cause of anxiety? The root cause of anxiety is control. Masyado kang mahilig mag-control. You are a control freak. Pag out of your control na, ayaw mo na. May anxiety na. Pag wala ka nang magawa, oh no. Overthinking. What if ganito? What if ganon? Anxiety na yon. Gusto kong malaman mo, kapag hindi mo na kayang kontrolin, role na ni Lord, siya naman ang pakilusin. Ang kailangan mo lang gawin is to trust. Kapag wala ka nang magagawa, ang kailangan mo na lang sabihin at gawin, Lord, masaya ako sa iyo. Dumating man o hindi ang aking hinihiling, ang mahalagay sa iyo ako masaya. Ikaw ang aking hinahanap na una. Magtitiwala ako sa iyo. And the last, before we close, seed first. Ano yun? Bakit may seed first? Luke chapter 12, verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kapag po ang Biblia may sinabi na fear not, sabihin nga po natin, fear not. Pag may sinabi ho ang Bible na fear not, ay dapat kang mag-fear. Anong ibig sabihin, Pastor? Kasi yung sunod na sasabihin ng Diyos ay nakakatakot. Kaya sabi kay Joshua, fear not and be of good courage. Bakit? Ang kasunod nun, kasi kayo ang papasok sa promised land. Ang tindi nun. Kaya kapag may sinabi ang Diyos sa Biblia na fear not, little flock, medyo nakakakaba yung sunod na sasabihin. Kasi baka nakakatakot yung verse 33. Pero tandaan mo daw, na kagalakan ng Ama na ibigay sa iyo ang kingdom. Verse 33, ito yung nakakatakot. Sell your possessions. Yan na. And give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old,
with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo. Pastor, ibig sabihin, para mawala ang anxiety ko, kailangan kong ipagbili ang aming bahay at lupa. Pwede kayang down payment muna, yung asawa ko muna ang ipagbibili ko? No. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ang sinabi diyang, sell your possessions, sa original translation ng Greek, ang sabi ho dyan, your extra things that you don't really need. The extra things that you don't really need. Kaya ang tao hindi makagive, hindi makasid, kasi they feel poor. Ang tingin nila sa sarili nila ay mahirap. Only the rich can give. Tama ba? Kaya kung ikay nakakapagbigay, ibig sabihin, mayaman ka na. Kasi may connection ang giving sa anxiety. Lahat ng area ng buhay natin na hindi si Lord ang Lord, magbibigay yan ng anxiety sa'yo. Kapag ka hindi si Lord ang Lord ng finances mo, siguradong may anxiety ka sa finances mo. Pag hindi si Lord ang Lord ng pag-aaral mo, magkakaroon ka ng anxiety sa pag-aaral mo. Kapag hindi si Lord ang Lord ng pamilya nyo, magulo ang pamilya, may anxiety sa loob ng pamilya. Why? Because most of the time, too much possessions give us anxiety. Lahat po ng dumami masyado ang pera, nagkaroon ng anxiety. According po yan doon sa isang bilyonaryo sa US, na habang dumadami daw ang kanyang pera, tumataas din ang level ng kanyang anxiety. Alam nyo kung kailan nawala yung kanya pong anxiety? Tanungin nyo kung kailan. Nawala yun nung pinamigay niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, bibigyan mo ako mamaya. Para mawala ang anxiety mo. Manlibre ka mamaya ng milk tea para mawala yung anxiety na yan. Pero sabi niya, nung nag-accumulate pa siya ng pera, stress siya. Kaya para mawala yan, bigyan mo yung katabi mo, ha? Ay, pastor, hindi ka po mas nakaka-anxiety ang walang pera? Ay, kung yung maraming pera ay nakaka-anxiety, ay mas lalo pong nakaka-anxiety pag wala kang pira. Oo, nakaka-anxiety din yun. Pero kung mas nakaka-anxiety, ay kung mapera ka nga, hindi ka pa rin masaya. At ang gagawin mo, dadagdagan mo ng dadagdagan yung pera mo, thinking na ito ang mas makakapagpasaya sa'yo, only to find out, hindi pala yun ang solusyon. Ang solusyon pala ay ano? Habang meron ka, hayaan mong dumaloy lang ang pagpapala dyan. Dahil sa oras na isinara mo na yan, wala nang pwedeng dumaloy. Putol na rin ang source. Pero habang nakabukas yan, ang source ay walang sawang magbuhos ng bago. Tuloy-tuloy. Para madaluyan din ang iba. Kaya nga po, pag meron akong dinededicate na sasakyan, lagi kong sinasabi, yan ay simula pa lamang. May mga kasunod pa yan. At yung mga miron na nakikipray, sabi ko, kasunod na kayo sa magkakasasakyan. Bakit? Kasi naniniwala ako that a blessing should flow. Meron daw tinatawag na money bags. May binanggit kanina eh. The money bags that do not grow old. Ano yun? This is integrity and good reputation. Iyan yung sisidlan mo. Kaya dumadaloy sa'yo kasi ikaw ay merong integridad na tao, may magandang reputasyon. Marami na pong nag-earn sa mundo. Ang paramihin natin yung nag-give. Puro earner na ang tao. Let's multiply the givers. Kawikaan chapter 22 verse 1. Aanhin mo ang ginto't pilak. Sabi dito, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Aanhin mo daw ang napakaraming kayamanan kung sira naman ang iyong reputasyon. Mas gugustuhin ko pa na ako'y nire-respeto ng marami kaysa ako'y mahal lamang ng marami. Mas gusto ko yung ako'y nire-respeto. Respect is earned by a balance of good motive
and proper approach. Minsan maganda ang iyong motibo, mali naman ang approach mo. Minsan, maganda ang approach mo, mali naman ang motibo mo, tinitingnan ng Diyos ay motibo. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ano daw po yung treasures in heaven? These are your good works. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Generosity is kindness. And kindness kills anxiety. Kung gusto mo na lumayang lubusan sa anxiety, be kind. Kahit dun sa hindi kind sa'yo. And I will end with this. Ilagay mo nga dyan yun. Generosity is kindness. And kindness kills anxiety. Meron pong isang American. I will end with this. Worship team, please. Meron pong isang American. Pangalan niya is Stephen. At si Stephen po, at a very young age, naghiwalay ang kanyang mga magulang. At habang sila'y magkasama pa noon, nakikita po niya na nagsisigawan ang kanyang magulang at 3 years old pa lang siya. Are you listening? May I invite you to stand, please? Iniimbitahan ko po kayong tumayo and we will pray. But before that, let me tell you this story of this one man, si Stephen. Dahil sa murang edad niya, nakikita niya nagsisigawan ang kanyang mga magulang. Kaya pala wag po tayong magpapakita na tayo nag-aaway sa harap ng ating mga anak. Dahil ito'y nagkakaroon ng negative impact sa kanila. So anong ginawa niya? Lumaki po siya na ang bukang bibig niya ay puro what if ganito. Siya'y laging anxious. Always worried, always overthinking. Lahat ng negative thoughts ang ine-entertain niya. Pag may nagpapayo sa kanya na maganda, hindi niya tinatanggap. Negative lang ang tinatanggap niya. At nakaranas po siya ng kauna-unahang panic attack. Habang siya'y nag-a-apply sa trabaho at the age of 22. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Feeling niya hindi siya karapat-dapat matanggap, pero nag-a-apply siya. Pero sa isip niya, hindi siguro ako matatanggap. Meron ba kayong kilalang ganon? May gagawin siya, pero sasabihin niya, baka hindi ko magawa. At dahil nasobrahan na po siya doon, nag-panic attack siya. Gusto niyang tumakbo sa labas ng pintuan, pero hindi niya magawa. Tiniis niya, nanginginig siya. Pag-uwi niya, hindi ho siya natanggap. Tumigil ho siya sa pakikipag-socialize, nagkulong sa loob ng bahay, at ang naging kanyang katabi ay alcohol. Until nagkaroon siya ng partner in life, pero meron pa rin siyang anxiety disorder. Nagkaroon lang siya ng realization. Nung makita niya ang kanyang unang anak, sinabi niya sa kanyang sarili, kung anong nararamdaman ko ngayon, ayaw kong maramdaman ng batang ito. Pinayuhan niya ang kanyang sarili bigla. Kailangan maging matibay ka. Kailangan wag kang maging papadala sa sitwasyon ng buhay mo. At he attended a church na imbitahan siya kasama ang kanyang buong pamilya. At narinig niya ang mga salitang ganito, rock bottom became the solid foundation where my life was built. Kung nasa kaila-ilaliman ka na ngayon, huwag kang mag-alala because that is a solid foundation where your life will start to build. Kung sa tingin mo'y wala ka lang makita, emptiness wherever you go, gusto kong malaman mo that the rock bottom na nasaan ka ngayon, nandyan din si Jesus. Doon na-encounter ni Stephen si Lord nung marinig niya ang salitang yan. Nabago ang kanyang perspektibo, ang kanyang isip, ang kanyang buhay. At sabi niya sa kanyang sarili,
na-overcome niya ang kanyang anxiety because of Jesus and the power of the Holy Spirit in his life. Mula noon, hindi na ho siya nagkukulong. Dahil ito na ang naging prinsipyo niya, be present. Ito ang prinsipyo niya ngayon, be present because the Lord already takes care of your future. Siya na po mismo ang nag-share sa ibang tao. At sinasabi niya, I have to be present. I have to live in the now because the Lord is already taking care of my future. At ito bang isang sabi niya, be kind to yourself. Kindness kills anxiety. Don't be so hard on yourself. Huwag mo masyadong parusahan ang sarili mo sa mga magkakamali. Nagkakamali tayo. Nagfe-fail ang isang magandang plano, hindi nakuha magandang output. It's okay. You can still go on. May bukas pa. May bagong umaga kinabukasan. Kapag nadapa ka, bumangon ka uli, huwag kang manatiling nakadapa. Ito po ang mga salitang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Every day, sinasabi niya, you have to be present. Live in the now. You have to be kind to yourself. Huwag mong pakaparusahan ang sarili mo. Kaya gusto rin po itong sabihin sa inyo ng Diyos. Kapag inuna mo at hinanap mo ang kaligayahan mo sa Panginoon, mabubuhay ka na hindi mo mang inaalala ang wala pa. Always remind yourself, be present. Be at the present. Kapag nagkakamali ka, tapikin mo ang sarili mo at sabihin mo, ayos lang yan. Babawi tayo bukas. Nagkamali ka man ngayon. Bagyo man ngayong araw na ito. Bukas may rainbow. Bukas mainit na uli ang araw. Bukas may bagong pag-asa. Okay lang yan. Pastor, walang tumatapik sa akin. Walang humaya po sa akin. Kapatid, meron kang sariling kamay. Tapikin mo sarili mo. May laban ka, lumabang ka. Huwag kang susuko dahil dyan lang. Nawala ang lahat po ng mga inaasahan mo sa buhay mo. God is already taking care of your future. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, laban lang. Sabihin mo sa kanya, lumabang ka lang. Bumagsak ka sa exam, bumagsak ka sa kurso mo, sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang. If you will not be kind to yourself, no one is going to be kind to you. At lahat ng mga kindness ng tao, hindi mo kayang tanggapin. Bakit? Because you are so harsh on yourself. Sinisisi mo ang mga nangyaring pangit. 30 years ago, hanggang ngayon sinisisi mo. Tapikin mo ang sarili mo. Sabihin mo, it's time to move on. Be kind to yourself. Live in the present. Si Stephen po, kung saan-saan na po siya pumupunta para mag-share ng kanyang testimony kung paanong from a broken family, the Lord fixed him and he became a motivational speaker as well. At gusto kong sabihin sa inyo, kung gaano ka-broken ka ngayon, ang Diyos may nakahandang fix and repair na gagawin sa iyo ngayong araw na ito. Why? Psalms 34 verse 18 says, the Lord is close to the brokenhearted and He rescues those whose spirits are crushed. Kung wala ka mang nararamdamang takbik kahit kanino, ang Diyos hindi ka lang tinatapik, buhat-buhat ka pa niya. At sinasabi niya sa iyo, anak, ang future mo secured na. You have a marvelous destiny for napupuntahan mo. Detalyado na yan. Kaya kung ikaw man ay lugmok ngayon, your spirit is crushed ngayon, I want you to know, I am at the closest at this moment of your life. Sabi mo sa katabi mo, ngayon, pinakamalapit ang Diyos sa iyo. Pwede ba itaas mo ang iyong mga kamay? If you need to be free from anxiety, today is the day of your freedom.
Ang dami mong iniisip, mga project, iniisip mo ang mga sa negosyo mo, I will release to you the spirit of freedom from anxiety. Lord, tulungan nyo kami to seek you first. At tulungan nyo kami na hindi hawakan na matindi ang mga possession sa buhay. Sapagkat ang lahat ng ito, kailangan lang naming ibukas palad. I declare in Jesus' name, even in the online, if you are raising your hand right now, I believe you are the one na kinakausap ng Diyos. I believe para sa iyo ang mensaheng ito, and I am declaring in the name of Jesus that you are certainly free from anxiety. Ibaba mo na ngayon lahat ng mga nasa isip mo, nasa puso mo, nasa palagay mo, nakakahinder sa pagpapatuloy mo sa Panginoon. Mga overthinking, mga worrying, mga anxiety and anxious thoughts. Lord, I declare that your living water, bagong tubig, ang pinapadaloy mo ngayon sa buhay ng JA1 family. Ang luma, marumi at masamang tubig, pinapalitan namin ng bago, sariwa, nutrient-rich, clean, living water of the living God. Receive the living water now. Receive the living water. Hinuhugasan ito lahat ng anxiety mo. Receive the living water, the Spirit of the living God that washes away all your worries. Alalahanin mo ba ang future ng iyong pamilya? Let the living water wash this away. Come on, receive the living water. Receive. Living water, satisfy my soul. Yan ang kailangan mo, satisfaction. And the living water is your answer. Everything will live. Comes from the throne. Comes from the throne of God that flows within my heart. This living water makes my life glad. Panahon na para bawiin mo ang mga araw na inagaw ng anxiety sa'yo. Come to the river. Come to Him and be satisfied. This living water strengthens my spirit, flowing to the bottom of my heart. Come to the river. Come to the river of life. Come to Him and be satisfied. This living water, come on, declare. Thank you, Lord, for the living water. For the last time, sabihin po ninyo, come to the river. Come to Lord, ipadaloy nyo ngayon ang living water sa inyong bayan. Replenish our souls. Rejuvenate our spirits, Lord. Revive our hearts through the living water. For the last time, declare, come. Ramdamin mo ang pagdaloy ng buhay, makapangyarihang tubig, the Spirit of the living God. Pinapalitan ng anxiety mo ng relaxation, restoration, empowerment of the Spirit. Lord, we declare, nasa amin na ang living water ngayon. We will live an anxiety-free life.
We will not worry about things that need not to be worried. Ang amin pong lalakaran ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi na namin ipapanakaw ang aming mga araw sa anumang pag-aalala. Ngayong oras na ito, muli naming binabawi ang aming mga buhay mula sa kamay ng pagkabalisa at sa kamay ng pag-aalala. From this day forward, Lord, we are free from anxiety. Sabihin mo sa iyong sarili, thank you, Lord. I am free. I am healed. I am anxiety free. In Jesus' name. Amen. And amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ramdam ko po kanina may dumaloy na tubig. At marami sa inyo ang nakainom. And I declare, paiinumin nyo rin ang iba ng tubig na yan. Amen? Magbatian ng 3 tao, sabihin mo sa kanya, congratulations.